Hello, at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa investing in real estate. Okay? So, ito, experience ko to a couple of years ago until now kasi recently na-close namin yung ah, isang property na related dito. I-explain ko sa inyo. So, try kong explain sa inyo kung paano mag-invest ang isang value investor sa real estate. Although hindi ko mare-recommend itong way ng investing dahil kung mag-invest kayo sa real estate, dapat nakafocus kayo sa cash flow. Gusto ko lang i-share sa inyo, siguro may makukuha kayong lesson sa thought process ng pag-invest. So, yung principles na ginagamit natin sa investing sa stock is same lang sa investing sa kahit anong field like real estate. So, bibigyan ko kayo ng example na nangyari in real life. Okay? So, umpisa natin yung kwento. So, around 5 years ago, nangyari to. Merong isang lot. Ito yon, lot A. Yung lot na ito is dinedevelop pa lang. So, pre-selling. And binili niya yung lot ng 125 uh, square meter. May halagang 14,000 per square meter. So, ang total niyan is 1.8. Kaso itong tao na ito, dahil dream nila or plan nila na tumira sa province, which is dito nakalagay itong lot na to sa province, and sila ay from Manila, nagkaroon ng change of plans. Okay, hindi na daw sila tutuloy na tumira ng province at sa Manila na lang sila magi-stay. So, after nung 5 years na yon and na-develop na yung lugar, gusto na nilang ibenta yung property. So, nabili nila yon ng 1.8 million pre-selling. Wala pa talagang nakatayo dun sa lugar nung binili nila. Pero gusto nilang ibenta the same price kung magkano nila nabili. So, nung nalaman ko yung storya na yun, ginrab ko kagad yung opportunity. Dahil alam ko, dahil malapit lang ako dito, aware ako dun sa mga property prices, alam ko na yung 14,000 per square meter ay outdated na. Okay, dahil sa lugar na yan, ang price ng property is around 24,000 per square meter. Okay? So, dahil doon, sabi ko, dahil alam kong maraming gustong kumuha nito dahil pag nalaman nila yung price, so ang advantage ko dito ay ready akong bumili in cash para lang ma-close ka agad. So, yun yung unang lesson. Kapag investor ka, dapat meron kang cash para ready ka sa mga opportunity. Sa stocks or real estate, basta laging meron ka dapat cash. So, dahil doon, kahit marami akong kalaban, nabili ko siya dahil lang makakapag-close kami kaagad within the week. Dahil meron tayong ready cash. So, ang nilabas natin is 1.8 million and binili natin yung property in cash. Yan. So, naglabas tayo dahil pula. Kaya, yan. So, ngayon, meron tayong property worth 1.8 million pero in actuality, yung price na yan ay hindi updated. I-update natin yung price. So, 24,000 times 125 is 3 million na to dapat. Okay? 3 million na to dapat. Dahil in-update natin yung property price or yung market price. Ito na yung new price niya. Okay. Yan. So, ngayon, itong 24,000 per square meter, dahil real estate to, kumbaga, parang pag sa stock market ito, pag tinignan mo yung portfolio mo, meron kang gain, pero on paper lang. Di ba? So, kung gumastos ako
ng 1.8 million and yung investment ko is worth 3 million na today, meron akong gain na 1.2 million. So, ito yung next principle ng investing. Dapat, pagpasok mo pa lang, kumita ka na. Okay? So, dapat, pagpasok mo pa lang, pagbili mo, meron ka na agad gain. Hindi yung nag-aantay ka pa ng gain. Speculation yun. So, yun yung another lesson, ano? Sa stock, ganun din yung ginagawa natin, di ba? Naghahanap tayo ng discount dahil alam natin, pag buy mo pa lang, nag-gain ka na. Okay? Through dividends or ini-expect mo na capital gains in the future kapag natauhan na yung si Mr. Market. Okay? And second, another lesson dito is, ito yung nilabas ko, di ba? 1.8 million. In case na mga ilangan ako ng pera at kailangan ko itong 1.8 million na to, kailangan ko ibenta tong property na to, meron tayong ngayong margin of safety. Okay? Meron tayong margin of safety. Dahil, alam ko na itong property na to, pag binenta ko, mababalik yung 1.8 ko. Di ba? Hindi na siya bababa ng 1.8. Kumbaga. Yun yung in other words, no? Hindi na siya bababa ng 1.8. So, safe yung principal ko na 1.8 in case na gusto ko siyang ibenta. So, maglalaro na yan kapag binenta ko ng 2 million, 2.5, ganyan. Kahit hindi ko ma-reach yung talagang market price na 3 million, at least sure ako na mababalik yung 1.8 ko. So, sure or safe yung pera ko. Safe yung principal. So, yun yung nag-carry over na lesson from stock investing. Okay? So, ayan. So, meron tayong property. Lot A sa atin na yan. So, over time, nag-increase yung value ng property dun sa land, provided na tama yung bili natin dun sa lugar, no? Tama yung pili dun sa lugar. So, after a year or 2, 1.5 years, merong nagpakita na second opportunity. Nangyari to this year. Okay? So, meron tayong lot B. And ito is 141 square meter. Okay? Okay? Nakasunod ba? 141 per square meter. Second opportunity na to. So, itong second opportunity na to, si seller, medyo informed na siya. Okay? Alam niya na hindi 14,000 per square meter yung bentahan kasi yan yung opening price eh. Pre-selling price yan. So, since ibebenta niya ngayon na marami ng development, may mga nakatira na dun, alam niya na yung price ng property or ng lot is 24,000 per square meter. Okay? Ngayon, i-update natin yung price. Okay? So, 141 times 24,000. Yan. 3.384. 3.384. Yan. So, gusto niya ngayon, si seller, gusto niya ibenta itong property niya ng 24,000 per square meter. So, yung agent na nagbenta sa akin ito, lumapit sa akin, gusto ibenta to. Sabi ko, thank you sa opportunity pero hindi ako bumibili ng market price eh. So, since yung seller na ito, gusto nang mag-migrate sa ibang bansa, so gusto niyang i-liquidate yung mga assets niya, mapipilitan siyang ibaba yung price kung gusto niyang mabenta kagad yung property na yan. So, nagkaroon ng negotiation, and nagkaroon ng back and forth. Kasi nga, investor tayo, hindi tayo bibili ng market price. Hindi tayo, gusto natin meron tayong ganito, margin of safety. Dapat mabalik yung, or at least safe yung principal natin. Or kung bibili tayo, dapat may gain tayo going in. Okay, so, nagkaroon ng negotiation and back and forth. And syempre, investor tayo. Wala naman tayong, hindi naman tayo nagmamadali. Hindi naman tayo forced seller. Sila yung forced seller dahil syempre may ano lang yan eh, yung
may time limit sila eh. Kung lahat ng family magma-migrate, sino na yung magma-manage ng property dito, di ba? So, may iwanan yan. So, gusto na rin nilang ibenta kaagad or ma-liquidate kaagad. So, nag-decide sila na ibenta yung property ng 17,000 per square meter. Okay. So, i-update natin yung price. 17,000 per square meter. So, 2.397. 2.397. Okay. At this price, kakagatin ko na to. Okay? Dahil meron na tayong margin of safety. So, willing naman din si seller na ibenta at that price. Okay? So, ngayon, tayo naman yung kailangan mag-come up ng pera para mabili to. Although, hindi naman nagmamadali itong seller na to dahil nakapag-decide na kami. Hindi siya ganun ka nagmamadali tulad nito dahil alam natin na maraming nakaabang dito. So, unahan lang talaga. Kaya gagamitin natin yung cash. At this point, hindi ganun ka-urgent yung need na mabayaran to kaagad. So, ang ginawa natin, hindi ko gagamitin yung cash ko kasi naka-ready yan for special purpose like stocks, ganyan. Dahil mukhang pwede naman tayo mag-raise ng pera pambili dito. So, anong gagawin natin? Maglalabas ba tayo uli ng cash? Hindi. Gagamitin natin yung na-gain natin from the past property. So, paano nangyari yun? So, di ba itong 24,000 per square meter from lot A is parang market price lang, di ba? Kung ano lang yung nakikita kong bentahan doon, ito yung price nito. Ngayon, nung alam natin na meron tayong 3 million dito na pera, na equity, dahil cash natin ito binili. So, alam natin meron tayong 3 million dun sa lupa na yun. Gagamitin ko yan, pambili nito. Okay? Gagamitin natin yan, pambili nito. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa bank, i-collateral natin to, pambili nito. Okay? Ngayon, si bank, kapag gagawin mo yon, ipapa-appraise niya yung property mo. So, parang i-update niya yung price na to. Okay? I-update niya yan. Ngayon, nung nagpa-appraise ako, sabi ni bank, hindi 24,000 yung price niyan. 26. Okay. So, nag-increase na since nung binili natin 2 years ago. So, 26,000 times 125. So, ito na talaga yung pera natin. Doon sa lot A. 0.25. Yan. So, ngayon, gagamitin natin yan. Pambili nito kasi kahit mas maliit yung size ng lot, dahil in-appraise siya as mas mataas, binibenta ni seller as mababa kahit mas malaki yung kanya. Di ba? So, meron na naman tayong money going in. Meron tayong gain kaagad going in. So, ngayon, nagpunta ako sa bank, hindi ko ipo-pull out lahat ng pera. Since, ang bank kasi, pag nag-loan ka, is 80% lang yung pwede mo i-loan. Okay? So, compute natin. Meron tayong 2.6 na pwedeng i-loan, pero hindi natin yon kukuhanin lahat. Yung 2.4 lang. Okay? 2.4 million. Yan. Okay. So, bibili natin siya. 2.4 million. Makukuha natin yung property. Pero, i-update natin to. Dahil, sabi ni bank, yung mga property daw dyan ay worth 26,000. So, 3.666. So, ito na yung current price niya. So, kung titingnan nyo to, itong ating graph, and itong ating lot B, yung dating value niya na 2.397, naging 3.666 million noong na-appraise. So, ito talaga yung, kumbaga, price kasi merong
institution na willing bilhin or willing na magpautang according dun sa price na yun. And kapag tiningnan mo naman kasi yung market, nagtanong-tanong ka, around that price din naman siya na nagkakaroon ng transaction. Okay? So, kung titingnan nyo itong graph natin, from 1.8 million, naging 3.25, and then yung 2.4 nung 3.25 million, ginamit natin pambili ng isang property na nagkakahalaga ng 2.397 million na naging 3.666 million. So, itong 1.8 natin, magkano na siya ngayon? So, ito, nangyari to in the span of 4 years. Actually, magpa-5 na. And makikita natin yung growth kung i-compute natin siya. So, ganito. So, itong first property natin, yung lot A, ang current market price niya is 3.25 million. So, ipo-plus natin yan sa current market price nung itong lot B, which is 3666 million. Ito yung lot B. And i-deduct natin doon sa price or doon sa niloan natin dahil kinolateral natin to eh. Kinabit natin yung 2.4 million pambili ng second property. 3250 plus 3666 minus 2.4 million. So, ito na yung value nung ating investment overall. So, ito. Yan. So, ito na ngayon yun. Yung 1.8 naging 4.5 million in a span of 4 years. So, ito yung isa pang lesson ng investing. You need money para makapag-invest talaga. And kailangan ka mag-start early. And hindi lang yun. Sa real estate kasi, kung mag-invest ka sa real estate, ang dapat na matutunan mo is yung paggamit ng leverage. Dahil yun yung pinakamagandang advantage ng real estate, leverage. So, yun nga, hindi siya ganun ka-exciting tulad ng stocks. And hindi lahat ng investment sa real estate merong income like ito dahil lot lang. Pero meron naman siyang leverage. So, mapapabilis yung increase nung value nung investment mo dahil may leverage ka. So, ito 4 years lang. Halos na doble na. So, siguro ngayong na-experience natin to and na-share ko sa inyo, ano yung mapapayo or ma-advise ko sa inyo? So, ang may advise ko sa inyo, huwag niyong gagayahin yung pagpili ng investment na walang income. Okay? Kasi, like nung ginawa natin dito sa lot A na nag-loan tayo or kinolateral natin to para mabili yung lot B, meron na ngayon tong monthly na expense. Okay? Para i-hold itong investment na to dahil nagma-monthly na tayo sa loan. So, para interest, ganyan. Kung itong lot A ay isang property na rental, which is much better, wala ka nang babayaran or baka mag-positive cash flow ka pa. Or at least, maliit lang yung babayaran mo sa monthly. So, mas magandang investment yung ganun. Itong ginawa ko na to is pure lot. So, kung ano man merong babayaran na monthly dito, is sagot ko na. Ako yung magbabayad nun. Para lang ma-hold ko yan. So, much better kung mag-invest kayo sa real estate, merong cash flow para kung gagamitin nyo man siya as collateral or maglo-loan kayo is meron kayong pambayad nung loan.
So, ngayon, saan ito nag-fit in sa strategy ng isang investor, hindi lang sa real estate? So, meron akong nabasa recently na na parang quote ni Peter Lynch. So, ang sabi doon, na medyo nag-stick sa akin, na dapat daw meron kang sariling bahay na fully paid. Ngayon, hindi dahil investment yung bahay. Hindi yun yung reason niya kasi titirhan mo yun eh. So, walang income yun. Pero, ang suggestion niya is, fully paid, meron kang sariling bahay. Ngayon, bakit? Ano ang reason kung hindi naman pala sa income at hindi siya investment? Dahil, kapag meron daw market crash, pwede mong i-loan or i-mortgage yung bahay mo para meron kang cash pang-invest sa stocks. So, itong real estate investment na to na ginawa ko, na sineshare ko sa inyo, is along the lines sa ganong strategy. Ito, i-hold ko lang to. I-hold ko lang siya. Kung tumaas man yung value niyan, kung tumaas man yung value nito, okay lang, much better. Pero, ang main goal ko dito is, kapag merong stock market crash, meron akong pwedeng i-loan na, or pwede akong humatak or kumuha, mahuhugot na 4.5 million na pang-invest sa stocks. Ito, pwede ko tong i-pull out anytime na gusto ko. So, habang hindi ko pa siya ginagamit, nandyan lang siya sa real estate, nakasave lang siya, para siyang savings account. So, tumataas siya. So, yun. At least, safe. Kasi nga, iba yung market ng real estate, iba yung market ng stocks. So, kung bumagsak man yung stock market, malamang hindi naman siguro sabay na babagsak yung real estate, So, at least, medyo safe siya. Yung pera nandito. And, ang kinagandahan pa nun, nag-invest tayo ng seed money na 1.8 and ngayon, 4.5 na siya. So, yun yung overall strategy ng isang value investor pagdating sa real estate. Aminin ko, hindi siya ganun kagandang strategy dahil meron pa ring expense na binabayaran dahil mas maganda pa rin para sa akin ng stocks. Pero this is more on diversification at saka merong paghuhugutan ng pera in case na magkaroon ng market opportunity sa stocks. Kasi ang alternative mo lang naman is i-hold mo as cash, di ba? Ito, sa real estate, kung nandun yung pera mo and then ipupull out mo lang kapag maglo-loan ka or bebenta mo, at least pag ilo-loan mo, mas mabilis eh. Kasi ito, ang processing nito, nasa 2 weeks lang na-release na yung loan. So, ayun. Yun yung strategy. I hope meron kayong natutunan dito, So, for information lang to, wag nyong, kumbaga, kung gagawin nyo to, do it at your own risk. Pero na-share ko naman na sa inyo na risky yung ganito. Pero sana merong kayong natutunan. So, yan lang po muna tayo ngayon. This is Wayne, and thanks for watching.